Kung iniisip mong tataas ang kolesterol mo sa kain ng itlog, diyan ka nagkakamali. For today, ang pag-uusapan natin ay isa sa pinaka-staple na pagkain ng mga Pinoy, ang pagkain ng itlog. Bukod po kasi sa mura, tsaka madaling bilhin ang itlog, napakadali din po nito lutuin at ihalo sa iba't ibang ulam. Pero ano nga bang totoong epekto nito sa katawan ng tao? Totoo bang nakakataas to ng kolesterol? Pwede ba itong maging aid o tulong sa pagpapapayat mo? At ano yung epekto nito kung araw-araw kang kakain? Also for this video, pag-uusapan din natin yung mga good effects ng pagkain ng itlog. Ano yung mga bad effects pag napapasobra? Sino ang dapat mag-limit sa pagkain ng itlog? At ano ang daily recommended intake? First, pag-usapan natin ang totoong laman ng itlog. So, kung sa quality ng protein lang naman ang usapan, itlog talaga ang pinaka-gold standard. So, pag sinabi pong gold standard, ito yung pamantayan ng quality ng protein ng mga pagkain. So, sa itlog siya kinukumpara. For example, meron tayo ditong chicken, tapos pag kinumpara mo yung quality ng protein nito sa itlog, mas mataas pa rin yung quality ng itlog. Kung meron tayo ditong pork, mas mataas pa rin yung quality ng protein ng itlog. Kahit anong klaseng protein pa yan, laging itlog yung pinagkukumparahan. Bukod po kasi sa high quality, mataas din po yung tinatawag nitong essential amino acids. So pag sinabi pong amino acids, ito po yung components ng mga protein. And hindi po lahat ng amino acids ay present sa bawat protein na kinakain natin. Maliban na lang sa itlog. Remember, hindi po lahat ng protein ay pantay-pantay ang kalidad. Kung kumakain po kayo ng bacon or hotdog or sardinas, remember may mga protein content po yan sa nutrition facts. Kunyari, nakalagay sa sardinas ay 10 grams of protein. Ngayon, kapag kinumpara po yung quality ng protein na yun sa 10 grams of protein na nasa itlog, mas mataas po yung quality ng nasa itlog. Kasi po mas kompleto yung amino acids niya. O kaya naman sa mga plant-based na protein tulad ng munggo, posible na mas mataas pa rin yung quality ng protein na galing sa itlog. So, very important to sa mga nagji-gym, sa mga athlete na gusto mag-build ng kanilang muscles. Also, mayaman din po ito sa vitamin A at lutein. So, kung naririnig nyo yan sa mga commercial, may mga vitamins na binibenta na ito yung component. Ang vitamin A and lutein, makikita nyo rin yan sa itlog na maganda sa ating paningin. Mayaman din po ito sa vitamin D. So, pag vitamin D, para sa bones naman yan, tsaka sa mga joints, para hindi agad sila manghihina. Mayaman din sa mga antioxidants na pantanggal ng stress at sa mga B vitamins. So, pag sinabi pong B vitamins, kailangan to ng katawan natin para makapag-function or para magkaroon ng mas magandang metabolism yung ating katawan. Pero alam naman natin na totoo talagang nakakataas to ng kolesterol. Actually, kapag kumain ka ng itlog na balot, so isang variant po yan ng itlog, pag nilanta ka mo yan ng 5 sa isang kainan, tapos may history ka ng high blood, asahan mong sasakit ang dibdib mo. Pero tandaan natin na yung kolesterol na galing sa itlog ay ibang uri po yan ng kolesterol. Actually, may mga benefits din yan sa katawan natin. Later, pag-uusapan natin yan. Next, pag-uusapan naman natin yung mga benefits ng pagkain ng itlog araw-araw. So, number 1, kung ikaw ay nagda-diet. Ang itlog po kasi, mataas ang tinatawag na satiety index. Or sa simpleng explanation, mas nakakabusog po siya. So, pag yung pagkain po ay mas mataas ang satiety index, kunyari ito, meron ako ditong itlog, tapos meron ako ditong pongkan. Between the two, mas nakakabusog tong itlog. So, anong mangyayari? Kunyari, ikaw ay nagda-diet and talagang onti na lang yung calorie intake mo per day. Kasi remember, pag nagda-diet tayo, dapat mababa yung calories. Ngayon, para hindi ka agad magutom at para hindi ka sasobra sa calories mo per day, makakatulong po yung pagkain ng itlog. Dahil mas matagal ka mabubusog dito. Actually, nare-recommend ko rin po minsan na kung talagang nagda-diet kayo, pwede po kayo kumain ng 1 to 2 na boiled egg sa almusal nyo as inyong first meal. Pansinin nyo po, mas matagal kayong magugutom niyan. Siguro abutin ng mga 3 to 4 hours. Kumpara po pag kinakain nyo isa pandesal or mga white bread or yung mga iba pang simple carbohydrates, napakabilis nyo pong magutom. Next na benefit, maganda po to sa ating brain. Kasi po ang itlog ay may tinatawag na choline. Ang choline po, kailangan po yan ng mga neurotransmitters natin. Kung napanood nyo po yung isa kong vlog tungkol sa pagiging malilimutin or pagiging ulyatin, ang mga neurotransmitters po, kailangan po yan para makapagpasa ng signal sa brain natin, para maproseso natin yung mga iba't ibang information. Ngayon, si choline, kailangan po yan ng mga neurotransmitters natin. Ibig sabihin, mas magiging sharp yung ating memory, makakatulong to sa mga nag-aaral, lalo na may mga board exam, and very, very important po sa mga kabataan. Dahil po sa mga bata,
bata, sa mga children, less than 4, less than 5 years old, nagde-develop pa lang po yung kanilang brain. So, very, very important and magandang timing po ito na makakuha sila ng benefits ng itlog. Kaya naman, kung si Mister ay laging nalilimutan yung anniversary nyo, subukan mong pakainin mo ng itlog araw-araw. Baka makaalala. Another benefit, maganda rin po ito sa mga gusto magpapayat. Again, bukod sa mataas yung kanyang satiety index, mas matagal kang busog, mas matagal din po yung benefit nito sa tinatawag na TEF or Thermal Effect of Food. So ito po yung iba't ibang ways kaya nakakapag-burn tayo ng calories sa ating katawan. So meron tayong BMR, which is yung majority ng calorie burn ng ating katawan. Next is yung NEAT, Non-Exercise Activity Thermogenesis. TEF or TEF, Thermal Effect of Food, and napakalit lang po ng exercise. And kung papansin ninyo, malaking factor din po yung TEF or Thermal Effect of Food. Ang nangyari po kasi dyan, yung energy expenditure ng katawan natin para tunawin or ma-metabolize yung mga protein na yun is malaki. So kung dadamihan natin yung pagkain ng protein, especially sa mga itlog, para na rin tayo nagbaburn ng calories na hindi nag-exercise or parang wala tayo masyadong effort. Damihan lang natin yung protein, ang laking calories yung nasusunog natin. Yung next dito is yung BMR, pero sa ibang topic na po siguro to, pero pasadahan natin. Yung BMR, ang ibig sabihin po niyan, basal metabolic rate. So tumataas po yan kapag mataas yung ating muscle mass. Next na benefit dito, sigurado ako magugulat kayo. Comment down below kung nagulat kayo. Benefit ng itlog, pwedeng mapaganda ang cholesterol mo. Meron po kasing dalawang types ng cholesterol sa ating katawan. Hindi porket tumataas yung cholesterol natin, maaalarma na tayo kasi may tinatawag na total cholesterol. Pero may mga types pa po yan. So, meron tayong good and bad cholesterol. Baka narinig nyo na rin naman to. So, si good cholesterol, ang ginagawa niya, yung mga cholesterol deposits or yung mga taba-taba na nasa puso natin, nasa may ugat natin sa may papuntang utak, nasa mga ugat natin sa paligid ng katawan. Ang ginagawa ni good, dinadala niya pabalik sa atay. Kailangan niya yun maibalik sa atay para ma-metabolize ng atay mo. Para hindi siya nai-stack or para hindi siya nakakalat sa iba't ibang parte ng katawan mo. Remember, kung marami tayong cholesterol deposit sa ating ugat, especially sa puso or dito sa papunta sa utak, pwede tayong magkaroon ng stroke at heart attack. Yan po ang ginagawa ni good cholesterol. Si bad cholesterol, kabaliktaran. Kaya siya bad. Ang ginagawa niya, yung mga cholesterol, nilalagay naman niya kung saan-saan. Nilalagay niya sa may ugat mo sa brain, nilalagay niya sa may ugat mo sa puso, sa may kidney. So, kaya siya bad cholesterol. Kasi siya yung nagdadala ng iba't ibang sakit sa'yo. Ngayon, totoo pong mataas ang cholesterol ng itlog. Pero, ang quality ng cholesterol niya ay good cholesterol. Yung type ng cholesterol ito is good, hindi po bad. Kaya po isa rin sa mga misconception sa pagkain ng itlog is nakakataas ng cholesterol, pinagbabawalan ng mga doktor, pero actually nakakabuti po ito sa inyong cholesterol profile. Pero, ingat lang po dahil pag-uusapan natin later yung tinatawag na hyper-responders. Hindi po lahat ng tao kasi nakakapag-respond ng maayos sa pagkain ng itlog. Yung iba, bumubuti yung cholesterol, yung iba, lalong lumalala. Later, pag-uusapan po natin yan. By the way, meron po ako ditong dalawang kulay ng itlog. Isang brown, isang white. So, bibigyan ko po kayo ng 5 seconds para hulaan or alamin kung sino dito yung mas healthy. So kung yung sagot nyo ay walang mas healthy dito, tama kayo. So isa rin po yun sa mga misconceptions sa pagdating sa itlog. Akala natin pag brown, ito yung mas healthy kasi parang kakaiba oh. Tsaka mas mahal. Tsaka parang organic. Pero sa totoo lang, pinagkaiba ng dalawang itlog na to, bukod sa kulay, is yung breed ng manok. Nagiging brown po yan dahil sa breed lang po ng manok. Wala po yung kinalaman sa healthiness or sa quality ng itlog. Nagkakatalo lang po sa quality ng itlog kung anong uri ng pagpapalaki sa manok. Ang pinaka-common po na itlog na binebenta sa mga sari-sari store ay yung tinatawag na cage-raised eggs. Ibig sabihin, yung mga manok na may-ari ng itlog nito is pinalaki po sa mga cage or sa mga hawla. Ibig sabihin, hindi po sila nakakagala sa outdoor. Ibig sabihin, nakakulong lang po sila hanggang mangitlog sila. Ang epekto nito, tumataas po yung stress or cortisol ng mga manok. And hindi po yan maganda sa quality ng itlog na ilalabas nila. Pwede pong mas mababa yung nutrients na pinag-usapan natin kanina, yung mga choline, yung mga omega-3, yung quality ng protein, pwedeng mas mababa. At ito rin po yung dahilan kaya siya mas mura kasi mas tipid po yung pagpapalaki sa mga inahing manok. Ngayon, kung napapansin nyo po sa mga grocery stores, meron tayong tinatawag na cage-free
eggs. Nakasulat po yan. Depende po sa kung anong brand, pero nilalagay po nila yung kadalasan. Ang nangyari naman po dito, yung mga inahing manok, hindi po sila nakakulong always. May pagkakataon silang lumabas sa outdoor, pero hindi po sobrang lawak nung kanilang lakaran. Ibig sabihin, kumpara po sa mga cage-raised na itlog, pwede pong bahagyang mas mataas ang quality ng protein sa mga cage-free eggs. Pero in general, wala pong pinagkaiba sa dalawa yung cage-free tsaka cage-raised eggs. Ang dalawang maganda po talaga na dapat hanapin nyo sa quality ng itlog is yung tinatawag na pasture-raised. Pag sinabi mo pasture-raised, ito talaga yung parang natural siyang namuhay sa farm, yung manok na yun. Kumakain siya ng mga insekto, kumakain siya ng mga pagkain na walang pesticide, mas organic yung kanyang mga kinakain, and mas mababa po yung stress ng mga manok. So, ang mangyayari, yung quality po ng itlog nila, sobrang taas. Mas mayaman po ito sa nutrients, mas mayaman sa protein, at mas hindi po nababawasan yung mga nutrients na napag-usapan natin kanina. Next, pag-usapan naman natin yung mga bad effects. Of course, lahat ng sobra, masama. And unahin natin yung tinatawag na hyper-responders. Ibig sabihin, sila po yung mga minority. Sila po yung parang 15 to 20% lang po ng population. Na kung saan, healthy sila, hindi sila ganun kataba, parang healthy looking sila, yung iba athlete pa. Pero pag kumain po sila ng itlog, sobrang nagbabago po agad yung kanilang cholesterol. Pumapangit agad. Ang nangyayari po, yung mga good cholesterol na dala ng itlog is now overpower agad nung kanilang metabolism. So may problem po sa kanilang metabolism. Genetically inherited po sa kanila. Imbis na tumataas po si good cholesterol na napag-usapan natin kanina, ang mas tumataas sa kanila is si bad cholesterol. Later, pag-usapan po natin kung ano yung mga clue na posibleng hyper-responder ka. Next is pwedeng sumakit ang tiyan mo, especially kapag mali ang preparation. Ang itlog po kasi very prone po sa pagkakaroon ng salmonella. Ang salmonella po, nakakasira ng tiyan yan. Pwede po tayo magtae, pwede tayo magsuka. And kung mali yung ating preparation, posibleng nagkaroon ng contamination o kaya naman bugok na yung itlog, posible pong sumakit ang tiyan nyo. Next is allergies. Very, very common sa mga kabataan. Very common magkaroon ng allergy, di ba, sa pula ng itlog. So, although na-outgrow naman yan. Pwede po yan pag nagkaedad na yung pasyente, pwedeng mawala yung allergy. Yung iba hindi nawawala, yung iba na-outgrow nila. And very, very important po ito, lalo na sa mga kumakain ng hilaw na itlog. Very common sa mga bodybuilders, sa mga athlete, o yung sa mga nasanay ng kumakain ng hilaw na itlog. At ito nauso to, yung Coke na merong hilaw na itlog. So ano pong danger niyan bukod sa salmonella? Ang hilaw na itlog po kasi meron tinatawag na avidin. So protein po yan na meron sa hilaw na itlog. Ang nangyayari, yung biotin sa katawan natin hindi na-absorb ng maayos. Parang ito si avidin, tas ito si biotin, inaagawan niya ng pwesto. Kaya hindi ma-absorb ng maayos ng katawan natin yung mga biotin. And remember, ang biotin, I think napag-usapan na rin natin sa ating ibang vlog. Ang biotin, very important po yan sa pagtubo ng ating hair, tsaka sa ating mga nails, and sa ating skin. So, pwede po tayo magkaroon ng tinatawag na biotin deficiency. Pwedeng madaling malagas yung ating hair, or masyadong brittle, or parang masyadong marupok yung ating kuko, or parang meron tayong problem sa ating skin. So, kung madalas po kayo kumakain ng hilaw na itlog, hinahalo nyo sa soft drinks, posible po na mababa ang biotin sa inyong katawan. So, mas maganda po talaga kung niluluto ka, either boiled, poached, or prito. Pag niluto po kasi natin, yung avidin na yon na nakikipag-agawan kay biotin, nawawala siya, nasisira siya. So, mas safe siyang i-consume ng katawan. So, next, pag-usapan naman natin kung sino yung dapat mag-limit or dapat umiwas sa pagkain ng itlog. Unang-una yung mga hyper-responders. Ito po yung mga features or mga clue na posibleng hyper-responder ka. Usually, kung meron kang family history ng stroke na yung na-stroke na yun is bata pa. Kunyari, yung daddy mo or mother mo is na-stroke at the age of 30. Yan, posibleng meron kang hyper-responder trait. O kaya naman, healthy lifestyle ka, nagji-gym ka, athlete ka, pero every time nagpapalaboratory ka, pangit yung inyong cholesterol. Posible po na hyper-responder ka. And kadalasan wala po sila nararamdaman ng mga senyales ng high cholesterol. Makikita na lang sa mga routine check-up na, bakit ang taas ng LDL mo? Ano ka naman, healthy ka naman, wala ka namang senyales. Kumbaga, sa annual physical exam lang nalalaman. Pero pag tiningnan nyo sila, yung BP, yung timbang nila, normal lahat. Generally, dapat po less than 3 na pula ng itlog lang po yung kakainin nyo per week. Yung white ng itlog, of course, pwede yan sa inyo. Next, sa mga diabetic.
Again, pag diabetic po kasi meron ng pagkakaiba or may problem na sa metabolism ng katawan natin. Ang nangyayari, mas mabilis na tayo mag-ipon ng mga kolesterol sa katawan. So, dapat po, limit na tayo sa pagkain ng itlog. Again, limit lang po, hindi naman tatanggalin, hindi naman po kayo pagbabawalan. Also, medyo i-modify nyo yung pagluluto. Kung dati po, lagi kayong prito ng itlog, or minsan hinahalo pa yan sa bacon or hinahalo pa sa iba't ibang pritong pagkain, mas maganda kung magbo-boiled egg na lang po tayo or poached. Next, kung kayo po ay merong mataas na creatinine. Again, kapag mataas po yung creatinine, senyales po yan ng pagbabago ng function ng kidneys natin. And kapag nagbabago na po yung function ng kidney, binababaan na po yung protein sa ating diet para po hindi siya agad masisira or hindi siya magpo-progress to CKD. So, bago nyo po i-hoard yung mga itlog sa tindahan, sa sari-sari store, pag-usapan muna natin yung mga general recommended intake and practical recommendations. Kung kayo po ay healthy, wala po kayong ibang sakit, hindi po kayo diabetic, okay po yung inyong creatinine, recommended po sa inyo na at least once a day pwede po kayo kumain ng itlog. Pero kung kayo po ay athlete and talagang nagbibuild kayo ng muscle, pwede pong umabot ng 2 to 3 per day. Para po sa mataas na yung cholesterol, sa mga hyper-responders, sa mga diabetic at CKD, wag na po aabot ng 4 na itlog kada linggo. Kung kayo naman po ay medyo may edad na, senior o kaya sa mga kabataan, sa anak po ninyo, recommended din po yung once a day na pagkain ng itlog. Again, very important sa mga nagkakaedad yung choline na component. And sa mga bata, para magandang development ng brain, choline. Again, wala pong problema sa pagkain ng itlog. Minsan nagkakaproblema lang sa type ng preparation. Kung hinahalo nyo pa po sa bacon, sa mga, sa hotdog, sa mga longganisa, iwasan na po yan kasi nadadagdagan lang po yung kanyang fat or mantika. Pwede po ninyong gawin is i-boil, pwede nyo po i-poach, or gawin nyo na lang pong sunny side up na solong itlog lang. Kasi pag sinahalo po natin sa mga longganisa, sa mga ibang processed food, nakukuha po natin yung mga components ng processed food na yan, which is hindi maganda sa ating kalusugan. Again, dapat po piliin natin yung mga pasture-raised na itlog. Medyo may kamahalan lang po yan, pero sulit po yan kasi makukuha niyo po yung kompletong nutrients. So, na-debunk na po natin and na-clear na po natin yung misconception tungkol sa pagkain ng itlog na pwede naman pala siyang kainin, hindi siya nakakataas ng kolesterol, basta nasa balancing way po and dapat po alam natin yung ating kalusugan. And dapat alam po natin yung ating health status. Ngayon, may mga iba pa pong healthy na pagkain na akala nyo healthy, pero hindi pala. Kung gusto nyo mapanood, ito po yun. So, diyan ko na po tatapusin yung video na to. Kung nag-benefit po kayo, please mag-subscribe na po kayo. And kung meron po kayong mga katanungan, comment down below. Once again, I'm Doc Alvin, signing out.